Magandang araw sa inyo mga mag-aaral mula sa ika-6 na baitang. Isang panibagong araw na naman na tayo ay mag-aaral upang kayo ay mas matuto at madagdagan ang inyong mga kaalaman. Muli, ako ang inyong guro, si Ginoong John Daniel Malyari. At sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay mga pang-angkop mula sa asignaturang Pilipino. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin! Pilipino 6, mga pang-angkop. Guro, Ginoong John Daniel S. Malyari. Ito ang ating mga layunin sa araw na ito. Una, nagagamit ng wasto ang mga pangangkop ng na at ga sa parirala o pangungusap. Pangalawa, nasasagot ang mga tanong mula sa tulang napakinggan. At pangatlo, nasasabi kung kailan ginagamit ang mga pangangkop. Sa ating pagsisimula, baybayin muna natin itong mga sumusunod na salita. Una, bukirin. Bu-ki-rin. Bukirin. Pangalawa, nayon. Na-yon. Nayon. Pangatlo, mahirap. Ma-hi-rap. Mahirap. Pang-apat, bakuran. Ba-u-ran. Bakuran. Panghuli, libangan. 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 Balikan natin ang mga salita. Sa salitang bukirin, ano dito ang mga patinig? Tama! Ang mga patinig ay u at i. Ano naman ang mga katinig? Tama muli! Ang mga katinig ay ba, ka, at na. Sa salitang nayon, ano naman ang mga patinig? Tama, ang patinig ay a at o. Ano naman ang mga katinig? Mahusay, ang mga katinig ay na at ya. Salitang mahirap, ano ang mga patinig? Tama, a at i. Ano naman ang mga katinig? Mahusay. Ma, ha, at pa. Sa salitang bakuran, ano ang mga patinig? Tama, a at u. At ano naman ang mga katinig? Tama muli, ba, ka, na. Sa salita naman ng libangan, ano ang mga patinig? Tama, i at a. Ano naman ang mga katinig? Mahusay. La, ba, nga, at na. Sabay-sabay tayo. Ano-ano ang mga patinig? A, e, i, o, at u. Ano naman ang mga katinig? Ba, ka, da, ga, ha, la, ma, na, nga, pa, ra, sa, ta, wa, at ya. Magbalik-aral naman tayo. Ang ating pinag-aralan kahapon ay patungkol sa pangatnig. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng pangusap gamit ang mga pangatnig. Mahusay, natatandaan pa ninyo ang ating aralin kahapon. Muli, ang pangatnig ay... Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay, o pangungusap. Iniisip ko kung saan ko na ilagay yung larawan eh. Saan ko nga ba nailagay yun? Gusto ko ipakita sa inyo eh. Ayun! Ito! Ito yung gusto kong pakita sa inyo. So ano ang nakikita niyo sa larawan? Tama! Isang matanda at siya ay nasa kabukiran at may mga halaman sa paligid. Sino ang naaalala ninyo kapag nakita kayo ng larawan ng matanda? Ako din. Lolo ko ang naalala ko pag nakita ako ng ganitong larawan ng matanda. Sino sa inyo ngayon ang mayroong lolo pa? O ano-ano ang mga katangian ng lolo nyo? Mula sa larawan ng isang matanda na to, makikita natin na siya ay marahil na tama, siya ay masipag. Kayo ba? Ano-ano ang mga katangian ng lolo nyo? Ngayon ay may makikilala tayong isang matanda na may mga magagandang katangian na marahil ay kagaya din ng inyong mga lolo.
Ito ay mula sa isang tula na ginawa ng isang mag-aaral mula sa ika-6 na baita. Siya ay bilib na bilib at hangang-hanga sa kanyang lolo. Gusto niyo na bang mapakinggan ang tula? Whoops! Pero bago yon, alamin muna natin ang mga kahulugan ng mga salitang ito mula sa tula. Tukuyin ang kahulugan ng mga salita mula sa tula. Bilang isa, ang matandang dukha ay masipag. Ang salitang may salangguhit ay dukha. Ano ang sagot? A. Mayaman. B. Mahirap. C. Bakuran. Tama. Ang sagot ay B. Mahirap. Ang kahulugan ng dukha ay mahirap. Bilang 2. Si Lolo ay nakatira sa kanyang munting tahanan, ngunit masaya naman siya. A. Magulo. B. Maliit. C. Tahimik. Mahusay. Ang sagot ay B. Maliit. Ang kahulugan ng munti ay maliit. Bilang 3. Ang bakuran ay may mga pananim. A. Puno. B. Paligid. C. Mahirap. Magaling! Ang tamang sagot ay B. Paligid. Ang ibig sabihin ng bakuran ay B. Paligid. Bilang 4. Ang aming nayon ay tahimik at payapa. A. Paaralan. B. Kagubatan. C. Komunidad. Tama. Ang sagot ay C. Komunidad. Ang ibig sabihin ng nayon ay komunidad. Bilang 5. Ipadama natin ang pagmamahal sa ating lolo at lola. Ano ang kahulugan ng ipadama? A. Pagwalang bahala. B. Iparamdam. C. Ipagkait. Mahusay! Ang tamang sagot ay B. Iparamdam. Ang ibig sabihin ng ipadama ay iparamdam. Ngayon ay pakikinggan na natin ang tula patungkol sa matandang masipag. At pagkatapos ay sabay-sabay natin itong babasahin. Pero bago yun, ano-ano nga ba ang mga pamantayan sa pakikinig at sa pagbabasa? Pamantayan sa pakikinig. Una, maging handa sa pakikinig. Pangalawa, bigyang pansin ang nagsasalita. Pangatlo, kilalanin ang mahalagang kaalaman o impormasyon. Pang-apat, unawaing mabuti ang sinasabi ng nagsasalita. At pang-lima, iwasan ang pagbibigay ng puna habang hindi pa tapos ang nagsasalita. Pamantayan sa pagbasa ng malakas. Una, tumayo ng tuwid. Pangalawa, pagtabihin ang dalawang paa. Pangatlo, ituon ang paningin sa binabasa. Pang-apat, bumasa ng malinaw at masigla. Pang-lima, huminto ng bahagya kung may kuwit at tumigil kung may tuldok. Handa na ba kayo? Ngayon ay malalaman natin kung sino ang hinahangaan ng bata sa tula. Makinig tayong mabuti, ha? Matandang masipag. May tao akong hinahangaan sa malayong nayon. Isang dukhang lalaking may magandang kaugalian, mapagmahal, maalaga at masipag na matanda. Palaging nag-iisip ng gawaing marangal. Bakurang malawak, puno ng pananim, sariwang hangin kay sarap langhapin. Makikita rin alagang manok na inahin, mabuting libangan, hatid ay pagkain. Bakasyong kay saya aking inaabangan. Sabik akong puntahan ang munting tahanan ng lolo kong matyaga at abala sa paggawa. Pagtulong at pag-alaga sa kanya'y aking ipadama. Sabay-sabay naman nating basahin. Matandang masipag. May tao akong hinahangaan sa malayong nayon.
Isang dukhang lalaking may magandang kaugalian, mapagmahal, maalaga at masipag na matanda, palaging nag-iisip ng gawaing marangal. Bakurang malawak, puno ng pananim, sariwang hangin, kay sarap lang hapin. Makikita rin alagang manok na inahin, mabuting libangan, hatid ay pagkain. Bakasyong kay saya, aking inaabangan, sabik akong puntahan ang munting tahanan ng lolo kong matiyaga at abala sa paggawa, pagtulong at pag-alaga sa kanya'y aking ipadama. Mahusay. Ganda ng tula, di ba? Ngayon, sagutin na natin itong mga tanong mula sa tula. Sino ang naging huwaran ng bata sa tula? Tama. Ang naging huwaran ng bata sa tula ay ang kanyang lolo. Ang kanyang lolo, siya ang matandang masipag. Tungkol saan naman ang tula? Tama. Ang tula ay patungkol sa kanyang lolo. Ang lolo niyang masipag. Ang matandang masipag. Ngayon, taga saan ang kanyang lolo o ang matandang masipag? Mahusay, ang matandang masipag ay taga malayong nayo. Ngayon, ano-ano ang mga katangian na nakita ninyo o nabasa ninyo patungkol sa matandang masipag? Ilagay natin ito sa semantic web. Pagmahal, tama. Matiyaga, maalaga at masipag. Ngayon, basahin naman natin ang mga salitang sinipit mula sa tula. Malayong nayon. Ano ang salitang naglalarawan dito? Tama, malayo. Anong salita naman ang inilalarawan? Tama, nayon. Anong kataga ang nag-uugnay sa salitang naglalarawan sa inilalarawan? Sa salitang malayo at nayon. Okay, tama. Nang ang katagang nag-uugnay sa dalawang salita. Magandang kaugalian. Ano ang salitang naglalarawan dito? Tama, maganda. Anong salita naman ang inilalarawan ng maganda? Tama, kaugalian. Anong kataga ang nag-uugnay sa salitang naglalarawan sa inilalarawan? Okay, isip nga. Tama, nang ang sagot. Nang ang katagang nag-uugnay sa dalawang salita. Masipag na matanda. Ano ang salitang naglalarawan dito? Mahusay, masipag. Ano naman ang salitang inilalarawan ng masipag? Tama, matanda. At ano ang katagang nag-uugnay sa salitang naglalarawan sa inilalarawan? Tama, na ang katagang nag-uugnay sa dalawang salita. Manok na inahin. Ano ang salitang naglalarawan dito? Tama, inahin. Ano naman ang nilalarawan ng salitang inahin? Tama, manok. Ngayon, ano ang katagang nag-uugnay sa salitang naglalarawan sa inilalarawan? Tama, na ang katagang nag-uugnay sa dalawang salita. Bakurang malawak. Ano ang naglalarawan dito? Salitang naglalarawan dito. Okay, malawak. Ano naman ang inilalarawan ng malawak na salita? Tama, ang bakuran. Anong katagang nag-uugnay sa salitang naglalarawan sa inilalarawan? Tama, ga ang katagang nag-uugnay sa dalawang salita. Gawaing marangal. Ano ang salita naglalarawan dito? Tama, marangal. Anong salita naman ang inilalarawan ng marangal?
Tama, gawain. Ngayon, ano ang katagang nag-uugnay sa dalawang salita na ito? Sa salitang nilalarawan sa naglalarawan. Tama, ga ang katagang nag-uugnay sa dalawang salita. Mahusay. Ano-anong kataga ang may salungguhit? Nang, tama, na, at ga. Ang mga katagang nang, na, at ga ay mga pang-angkop. Aling pang-angkop ang nakadugtong? Tama, nang at ga. Aling pang-angkop ang nakahiwalay? Na. Anong pang-angkop ang ginamit sa unang pangkat? Tama, nang. Anong titik ang sinusundan nito? Tama, o at a. Ano ang masasabi ninyo sa gamit ng pang-angkop na nang? Ginagamit ang pang-angkop na nang kung ang sinusundan nitong huling titik ng salita ay patinig gaya ng a, e, i, o at u. Anong pang-angkop ang ginamit sa ikalawang pangkat? Tama, na. Anong titik ang sinusundan nito? Tama, ga at ka. Anong masasabi ninyo sa gamit ng pang-angkop na na? Tama, ginagamit ang pang-angkop na na kung ang sinusundan nitong huling titik ng salita ay katinig gaya ng ba, ka, da, ga, ha, la, ma, na, nga, para, sa, ta, waya. Anong pang-angkop ang ginamit sa ikatlong pangkat? Tama, ga. Anong titik ang sinusundan nito? Tama, na. Ano ang masasabi ninyo sa pang-angkop na ga? Tama, ginagamit ang pang-angkop na ga kung ang sinusundan nitong huling titik ng salita ay katinig na na. Ngayon, narito ang mga pagsasanay na magpapalago pa ng ating kaalaman at ating kasanayan. Handa na ba kayo? Kung handa nga kayo, pumalakpak nga kayo ng tatlo. Magaling! Kung gayon, tara na! Gawain isa, lagyan ng kaukulang pang-angkop ang mga parirala. Una, masipag, patlang, mag-aaral. Ano ang kailangan pang-angkop? Tama, na ang sagot, masipag na mag-aaral. Pangalawa, pagkain, patlang, pampalusog. Ano ang kailangan pang-angkop? Tama, ga ang sagot, pagkain, pampalusog. Katlo, dalawa, patlang anak. Ano ang kailangan pang-angkop? Mag-isip. Tama, nang ang kailangan. Dalawang anak. Pang-apat, buhangin, patlang, pino. Ano ang kailangan pang-angkop? Mahusay, ga ang kailangan. Panglima, tulay, patlang, kawayan. Ang kailangan pang-angkop ay isip-isip. Ang sagot ay tama, na ang kailangan. Tulay na kawayan. Ang gagaling ninyo. Ngayon, para sa pagsasanay na ito, kailangan natin ng show me board. Ilabas niyo na ang inyong show me board at panulat. Okay, kung handa na kayo, sagutan na natin to. Gawaing dalawa. Isulat sa inyong show me board ang tamang pang-angkop sa bawat pangusap. Una, maraming magaganda, patlang, balak si Linda sa kanyang pagtatapos. Ano ang kailangang pang-angkop sa bilang isa? Isulat nyo na sa inyong show me board. Okay? Nang kaya, tingnan natin. Tama, nang ang sagot. Magagandang balak. Ikalawa, ang bata, patlang, magalang ay dangal ng magulang. Ano ang kailangan pang-angkop? Isulat niyo na sa inyong show me board. Isip-isip. Okay, may nagsusulat na. Nang daw uli, tingnan natin. Tama, nang ang sagot. Ang batang magalang ay dangal ng magulang. Ikatlo, pinutulan niya ang mataas patlang puno.
Ano ang kailangan pang angkop? Isulat nyo na sa inyong show me board. Okay, ang sagot ay na, tingnan nga natin, na nga, pinutulan niya ang mataas na puno. Tama ang inyong sagot. Pang-apat, dumaan sila sa tulay patlang mahaba. Ang sagot ay, tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Na, okay, na ang sagot. Dumaan sila sa tulay na mahaba. Ang gagaling. Ang 5, ang masunurin patlang anak ay kinagigiliwan ng mga magulang. Isulat nyo na sa inyong show me board. Ang kailangan pang angkop ay ga. Tingnan natin. Tama, ga ang sagot. Ang masunuring anak ay kinagigiliwan ng mga magulang. Ang huhusay talaga ninyo. Ngayong araw na ito ay natutunan natin ang mga katagang nag-uugnay sa dalawang salita. Sa salitang naglalarawan at inilalarawan. Ngayon, ano nga ulit ang tawag sa katagang nag-uugnay sa dalawang salita? Tama! Ito ay pang-angkop. Ano ang pang-angkop? At kailan ba natin ginagamit ang pang-angkop na ng, na, at ga? Tama! Ang gagaling talaga ninyo! Muli, ang pang-angkop ay Ang pang-angkop ay ang mga katagang nag-uugnay sa salitang naglalarawan at inilalarawan. Ang mga katagang ito ay naang, na at ga. Ang pang-angkop na nang ay nag-uugnay ng mga salitang nagtatapos sa mga patinig a, e, i, o, u. Ang pang-angkop na ito ay karugtong at hindi magkahiwalay sa salitang pinag-uugnay. Halimbawa, mabuting gawain, magandang plano. Ang pang-angkop na ay nag-uugnay sa dalawang salita kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa mga katinig o consonant, maliban sa titik na. Sinusulat ito na magkahiwalay sa mga salitang pinag-uugnay. Halimbawa, malinis na hangarin, matagal na panahon. Ang pang-angkop na ga ay ginagamit kung ang salitang durugtungan ay nagtatapos sa titik na. Ang pang-angkop na ito ay karugtong at hindi magkahiwalay sa salitang pinag-uugnay. Halimbawa, pamilihang bayan, huwarang pinuno. gamitin na natin ang ating natutunan sa araw na ito. Ang inyong mga gawain ay lilikha kayo ng mga salita o pangungusap gamit ang pang-angkop. Mayroon tayong isahan at pangkatang gawain. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, pumalakpak nga uli kayo ng 3. Kung gayon, simulan na natin. Gawain 1, mahiwagang kahon. Kilalanin ang mga makikita sa loob ng mahiwagang kahon at ilarawan ito. At pag-ugnayin ang salitang ginamit na paglalarawan sa inilalarawan gamit ang pang-angkop. Okay, ano ito? Ito ay dahon. Mag-isip na. Okay, mukhang nakaisip na kayo. Ano ang sagot? Dahong tuyo. Ang ginamit nyo ay ga. Tama. Mahusay. Ano pa? Tuyong dahon. Tama muli. Ang inyong ginamit ay nang. Okay, sa mga ito, anong pang-angkop ang inyong mga ginamit? Yung ginamit ay pang-angkop na ga at nang. Mahusay. Ano kaya ang susunod? Okay, aso, isalarawan nyo nga ito. Isip-isip.
O mukhang nakaisip na kayo. Asong alaga. Tama. Ano pa? Alagang aso. Mahusay. Anong pangangkop ang ginamit ninyo? Ang pangangkop na ginamit ay ng magaling. Ano kaya ang susunod na makikita natin? Ano yun? Bato. Isip-isip na. O mukhang nakaisip na kayo. Ano ang sagot? Batong matigas. Tama. O ano pa ang pang naiisip? Matigas na bato. Mahusay. Anong mga pang-angkop ang inyong ginamit? Ang pang-angkop na ginamit ninyo ay ng at na. Mahusay. Ano kaya ang susunod? Okay, aklat. Isalarawan na ninyo ang aklat. Isip-isip na. Mukhang nakaisip na kayo. Ang bilis ah. Magbigay kayo ng sagot. Aklat na makapal. Tama. Ano pa? Makapal na aklat. Magaling. So anong pang-angkop ang inyong ginamit? Ang pang-angkop na ginamit ninyo ay na. Magaling. Ano kaya ang panghuling lalabas? Tingnan natin. Okay. Ano yan? Pagkain. Isip-isip na. O mukhang nakaisip na kayo. Galing ah. Masustansyang pagkain. Tama. Ano pa ang pwede? Pagkaing masarap. Wow, oo naman. Ano pa? Masarap na pagkain. Magaling. So anong pang-angkop ang inyong mga ginamit? Tama, ang pang-angkop na ginamit niyo ay ng at na. Magaling. Gawain 2, pangkatang gawain, differentiated instruction. Gamit ang mga pang-angkop, pumili ng gagawin sa mga sumusunod. Una, gumawa ng rap tungkol sa inyong lolo. Pangalawa, sumulat ng liham para sa inyong lolo. Tatlo, gumawa ng awit para sa inyong lolo. At pang-apat, gumawa ng balita tungkol sa inyong lolo. Rubrics. Para sa pamantayan na husay sa paglikha, 10 puntos. Nagamit ng 5 beses pataas ang pang-angkop sa makabuluhang nilalaman ng presentasyon. 9 puntos. Nagamit ng 3 hanggang 4 na beses ang pang-angkop sa makabuluhang nilalaman ng presentasyon. 8 puntos. Nagamit ng 1 hanggang 2 beses ang pang-angkop sa makabuluhang nilalaman ng presentasyon. Pamantayan pangalawa, angkop o tamang saloobin sa pagpapamalas ng presentasyon. 10 puntos na isagawa ng buhay, may damdamin at maayos ang presentasyon mula umpisa hanggang dulo. 9 puntos na isagawa ng may bahagyang damdamin at maayos ang presentasyon mula umpisa hanggang dulo. 8 puntos na isagawa ngunit kulang sa buhay at damdamin ang presentasyon. Pamantayan pangatlo, partisipasyon ng grupo. 10 puntos. Lahat ng miyembro ng grupo ay nakiisa sa pangkatang gawain. 9 puntos. 1 hanggang 2 miyembro ng grupo ay hindi nakiisa sa pangkatang gawain. At 8 puntos kapag 3 hanggang 5 miyembro ng grupo ay hindi nakiisa sa pangkatang gawain. Ngayon, subukin na natin ang inyong kaalaman at kasanayan sa magitan ng gawain na ito. Pagtataya. Gamitin ang wastong pang-angkop sa pagbuo ng bawat pangungusap. Kayo ay binibigyan ng sapat na minuto upang masagutan ang inyong gawain. Okay? Sagutan na natin ito ngayon. Bilang 1. Umalis patungo Patlang probinsya ang mag-anak. Ano ang sagot? Tama,
Nang ang sagot, umalis patungong probinsya ang mag-anak. Bilang 2, siya ay isang matulungin patlang anak. Ano ang sagot? Tama, ga ang sagot. Siya ay isang matulunging anak. Bilang 3, mangunguha rin sila ng sariwa, patlang, prutas at gulay sa bukid. Ano ang sagot? Magaling, nang ang sagot. Mangunguha rin sila ng sariwang prutas at gulay sa bukid. Bilang 4, maliligo rin sila sa malinis, patlang tubig sa ilog. Ang sagot ay tama, na ang sagot. Maliligo rin sila sa malinis na tubig sa ilog. At panghuling bilang 5, makikipaghabulan din sila sa mga hayop, blank maamo sa parang. Ang sagot ay mahusay, na ang sagot. Ang gagaling ninyo, mahusay ninyong nasagutan ang ating pagtataya. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. At para naman sa inyong takdang aralin, Takdang aralin. Sumulat ng 2 pangungusap gamit ang pang-angkop na, nang, na, at ga. natapos na ang ating aralin. Alam ko marami kayong natutunan. Bukas magkita-kita muli tayo ha, para sa susunod naman nating pag-aaralan. Muli, ako ang inyong guro, si Ginoong John Daniel S. Alyari. At tandaan, sa panahon ngayon ng pandemya, dahil sa COVID-19, palaging mag-ingat. Magsuot palagi ng face mask. At kung kayo ay aalis, ay huwag kakalimutang magdala ng face shield at alcohol. Kita-kita bukas. Paalam!